morning ulit mga kababayan. Nandito naman tayo. Reviewin natin yung Maxus namin na pure 100% electric. Tingnan natin kung maganda ba ito o matipid ba siya, mas matipid pa siya sa gasolina. So, i-review natin siya. At ito ay disclaimer lang, ito ay para lang sa akin, ako lang yung kumbaga sa experience ko lang bilang isang driver dito. At yun, tingnan natin kung maayos ba at safety ba siya. Madali ba siyang i-drive na parang yung dati natin ginagamit na na gasolina, diba, na Previa. So, let's check. Sa pagtanggal ng charger nito, first, kukunin mo muna yung tawag dito, yung susi niya. May susi kasi ito, ito yung charger nyo. Alit lang siya. Mabagal lang. Siguro yung full charge niya 8 hours, mga ganon. Pag yung nag-uumpisa ka sa mga 10% na lang, tapos ipo-full charge mo, mga siguro 8 hours to 10 hours. So, yan, pagbukas mo ganyan na, ayan na. Oh, yun. Full charge na siya, guys, ayun, oh. Ayan. Ang total full charge niya is 435 kilometers. Ayan, 100% full charge. Ganyan siya. So bago mo matanggal yung charger, kailangan mo ng card na ganito kasi may card siya eh. Itatap mo siya dito. Yan o. Yan. Yun. Tsaka mo siya bubunutin. Yun o. Syempre, dito bubunutin mo na rin. Since na hindi mo mabunot kasi ganito to eh. Hindi mo mabunot oh. Kahit anong ang gagawin mo dyan, hanapin mo yung battery nya. Kasi nakalock pa siya. Yan, ganyan ito. Battery nya. Tapos pindutin mo yung unlock. Ito. Yun. So, bunot na. Buhat nung ginamit namin to, siguro mga 1.5 months na namin tong ginagamit sa ngayon, tong electric. Ang nakukonsume pa lang niyang electric kokonti pa lang. Mas napakatipid niya kaysa sa gasolina. Siguro wala pa sigurong 1,000 Hong Kong dollar sa isang buwan ang ginagamit. Ito yung electric niya oh. Ayan o. Ayan o. Medyo madilim. Hindi natin makita yung ilawan natin. Ayan o. So, ang nagagamit pa lang niya is 100. Ayan o, 100 kilowatt ba yun? Basta ganyan. Yan. So guys, yun yung 100 kilowatt na yon o kilowatt o whatever na yon. Yun na isang buwan at kalahati na namin gamit dito sa sasakyan na to. So kada isang full charge namin dito, maabot yan 435 yan 435 kilometer. So mas malaki ang natitipid ng ng electric car. Kasi base dito sa computation ng ng per kilowatt dito sa Hong Kong, maabot lang dito ng ng 1.5 sa boarding house namin hindi ko pa alam dun sa ng mga boss ko kung magkano yung binabayaran nila, diba? So 100 pagpalagyan na natin na 100 times 1.5
1.5 per kilowatt. So ayan, no, 150 lang, oh, di ba? 150 lang ang binabayaran ni boss sa ano, sa isang buwan at kalahati namin consume sa electric. 435 kada isang karga ko kasi dito sa gasolina namin, doon sa sasakyan namin na isa pa sa previous sa gasolina. Basta nagkarga ako ng 400, ang binabayaran namin is 1,000 Hong Kong dollar. 400 kilometer yon, 1,000 Hong Kong dollar more. Minsan 109, minsan 998, ganon. Tapos hindi ko alam last time kasi per liter dito sa Hong Kong is 22, 23, hindi ko na rin alam. Medyo nakalimutan ko na yun. Kaya napakatipid, di ba? 150 Hong Kong dollar lang sa 1.5 months. Sa isang buwan mostly gumagamit kami ng ng 4,000 kada isang linggo. Ang ganyang 400 kilometers doon sa isa namin sasakyan, isang linggo namin ginagamit yon. So ang laking tipid, di ba? So okay naman so far. Maganda siya at komportable. Tapos yung manubela niya magaang, oh, kahit ano lang, oh, hindi siya sobrang gaang ng manubela. Yan. Tapos sa pagdadrive nito, minsan pag sanay ka sa sanay ka sa Toyota o kaya sa mga Japanese car, pero may ka dito map left or right, dito natin ginagamit. Ito dito sa Maxus na to, ito yung kanyang ito yung kanyang parang cambio. Ayan, to reverse, neutral at saka drive. Tapos dito yung kanyang mga function sa wiper. Pwede sa yun, pwede mong i-auto sa ito yung sa likod, pipindutin mo. Tapos ito yung sa kanyang placer, left and right to. Ayun, tapos dito, yan, ganyan. Tapos ang hazard niya nandito sa taas, ito yung hazard. Tapos ito rin yung pindutan niya ng yung kanyang pintuan, yung automatic door niya. Yon. Tapos ito yung kanyang monitoring. Yon. Ang kagandahan dito, guys, dito sa sasakyan na to, hindi to aandar hanggat hindi ka nagse-seatbelt. To, kailangan mag-seatbelt ka. Kasi kung hindi ka magsi-seatbelt, hindi siya tatakbo kahit kahit yan, ayan, ayan, i-drive, naka-drive, hindi yan tatakbo. Ayan, yan, nakalagay, ayan, please pass your seatbelt, ganon. Yan, talaga hindi siya tatakbo. Kaya medyo maganda, at napaka-safety niya. Hindi siya basta-basta, halimbawa, may bata na pindot, di ba? Tapos biglang akala mo tatakbo na, siguro napakagaling din ang gumawa nito. Tapos yun lang ang mga function nito. And then bago ka nga pala mag-drive dito, guys, kailangan mo muna siyang i-set up. May set up pa muna. Kagaya niya, ito, ituro ko sa'yo. Yan. Kailangan, ayan, yan yung kailangan yung pag open mo niyan, pag sakay mo dito, open na kaagad to. Pag nakaganito, hindi mo na, syempre, walang start. Yan, open na. Tapos isa-set up mo, kasi bukas yung radyo nito, ini-off ko na muna. Kasi every time na pagdating mo, pagbukas mo ng bukas na yung makina niya, bukas na yung lahat, bukas na yung radyo, automatic. Tapos ito may auto hold siya, ayan, ang gagawin mo dyan, pre-preno mo na lang. Pagka preno mo,
wala na, hindi na siya tatakbo unless na lang na tapakan mo yung pedal. Yon. So, ang setup bago ka tumakbo ganito. Pindutin mo muna dito. Dami niya kasi safety device ditong sasakyan na to. Ito yung setting niya. Yan. Ito kasing lane keeping assist na to, parati mo siyang i-off bago ka tumakbo. Kasi pag hindi mo ito in-off, tapos nananakbo ka, tapos bigla kang o-overtake, may madidetect siyang lane, medyo kakabig siya ng konti, makukuha mo na yan. Kaya lang yung manubela niya tumitigas, kaya kailangan mo siyang i-off to. Yan, i-off mo na siya. Tapos syempre yung blind spot, wag mo nang i-off kasi ano yan sa likod medyo naano siya diyan, may nag-iilaw sa salamin pag mayroon siyang nadidetect. Yon, yung mga blind spot na hindi natin nakikita. Tapos meron din siya dito yan overspeeding warning. Yung pag nag 120 kilometers ka na, tutot na siya ng tutot. At saka ito guys, itong collision assist na to ang malupit. Naranasan ko na minsan biglang pumako yung sasakyan. Pag yung nakaradar siya na biglang tumawid yung isang bagay o tao o kaya may mababangga, bigla siyang full stop. Mapapako ka guys ito. Kailangan talaga natin to, maganda siya, safety device talaga ditong sasakyan. Tapos itong speed limit na to, pag 80 tutot siya ng tutot dito sa monitor, tut ganon. Pag yung nag-80 ka na, umaabag ka na ng 80. Kaya sa highway yung 80, pag umangat ng 80 tut ganon siya ng ganon. Yan din. Tapos ito naman yung yung sa parking sa side niya. Yan. Talaga tutot siya ng tutot. Yan, basta may na-detect siya na konting masasagi niya, tutot siya ng tutot. Ganun. Tapos ang pinakamalupit dito guys, itong monitor driver condition. Pati ikaw monitor ng sasakyan na to habang nagda-drive ka. Mamaya pakita ko sa inyo pag actual driving na. Ito siya guys may camera siya dito. Kaya kung mahihikab ka lang, may message na agad dito, overfatigue ka daw, ganon. Ang dami niyang Kaya yon. Pero mai-off mo naman siya, pwede mo siyang tanggalin para napaka-hassle. Tapos nandito yung mga display niya dito lahat. Pero ito lang yung number 1 na mo siya, i-off mo bago ka mag-drive. Kasi talagang ito number 1 to pag ito nakalimutan mo at bigla kang overtake, kinakabig nung sasakyan pabalik. Kaya medyo matatakot ka. Yun lang yung isa dyang maganda dito sa sasakyan na to. Tapos ito, kompleto rin siya sa aircon. Maganda aircon niya guys. Ito yung palakasan niya. Yan ito yung pahinaan niya. Malamig yung aircon niya. At saka kahit wala nang patayan, yan ang pinakamaganda dito sa sasakyan na to. Kasi nga wala naman tayong kinukonsume na gasolina. Kaya kaya the best to. Tapos sa driving, ang kagandaan nito, lahat nandyan ayan so easy, di ba? Easy siya. May 2D view sa unahan, makikita mo kung babangga ka o tapos sa hulihan ito sa side. Tapos meron din ditong di ba? Ang galing sa labas. Tapos meron din ito. Ayun. Yung kung talagang titingnan mo, ayan na yung kanyang itsura sa front. Tapos meron pa siyang may 33 cm. So medyo makakapag-adjust ka, di ba? Tapos yan, maganda siyang may setting. Pwede mo siyang iset
Ganda, magandang ano, hindi ka talaga ano. Tapos yun oh, yung ano, mayroong nakapula. Ibig sabihin malapit na siya. Ganun. So sa safety maganda siya ngayon sa akin para sa akin. Ayun nga guys. Yan lang ang ngayon ko dito, suspension, tapos sobrang laking linisan. Wala na maliban doon, parang wala na akong maisip. Lahat maganda na sa kanya. Especially sa driving, sa safety feature niya. Of course, number one yung ano, yung alam mo na, yung walang patayan ng aircon. Kasi pag doon sa kabilang sasakyan namin, pinapatay pa kasi ano dito sa Hong Kong kasi pwede ka mahuli pag patay yung pag bukas yung makina mo at tuminto ka, pwede kang may load dito na pag napansin ka ng pulis na 5 minutes mo nang hindi pinapatay yung ano, yung sasakyan mo, ay matitikitan ka, may violation ka na doon. Ito wala siyang ano, kasi hindi naman ano hindi naman pinapatay yung makina niya. At saka wala siyang makina, motor meron. Ayun. Tsaka sa safety, napakadaming safety feature nitong sasakyan na to. Medyo gusto ko na siya, sa totoo lang. Ano siya, sa umpisa parang maninibago ka kasi nga syempre galing ka dun sa di gasolina na konti lang yung yung mga ano mo kagaya sa paglilipat-lipat nitong ano, minsan dito ako mag-hazard. So wala namang problema pag ano napindot mo siya, kaya lang nandito rin yung cross control niya ayun no. Kaya pag ginanon mo siya, tumatakbo ka ng mabilis at ano, ginanon mo siya, parang bigla siyang didiretso na kahit hindi mo siya tapakan sa silinya, sa kanyang ano, accelerator dun sa ano, diretso, kaya mapapatapa ka sa preno. Yun yung ano. Pero so far na-adjust ko na ngayon. At saka syempre matagal na-adjust ko. Parang galing kang Pilipinas, nagdadrive ka dito tapos pupunta ka ng Pilipinas, di ba? Mostly ang napipindot mo pag mag-hazard ka, nasa Pilipinas ka, yung ano, yung wiper, di ba? So pag galing naman, natuto ka na doon sa Pilipinas, mga 1 buwan ka nagdadrive, pagbalik mo naman dito sa Hong Kong, ganun din, baliktad na naman, ang mapipindot mo na naman yung wiper, di ba? Kasi yun yung nakatanim sa utak mo. So dito, since na ano, na adjust ko na lahat, so minsan iniisip ko pa rin na kung ito na yung pipindutin, kasi nga baliktad yung hazard nandito. Pero pag sanay ka sa mga European car, kagaya na Mercedes, BMW, ganito yung style niya. Dito rin yung kanyang wiper sa kaliwa. Mostly kanan is Japanese car, kaya yon. Wala siyang pinagkaiba dun sa ano, sa mga European car. Ayun. At yan, ang kagandahan din dito guys, pag magdadrive ka, no, ayun yung gustong gusto ko dito hindi ka nagagamit masyado ng preno. Hindi gumagamit ng preno kasi pag yung bilis niya, doon mo lang siya tatapakan sa accelerator niya. At doon mo na rin pag iniangat mo yung paa mo, bumabagal siyang kusa. Yan ang kagandahan dito. So yung preno niya talagang gagamitin mo na lang pag talagang just in case na kailangan na, o kung nalimutan mo naman biglang hinto ka kasi nga may ano siya, may coalition yun, kaya ganon na pagbabangga ka na, bigla siyang hihinto, bigla siyang papako. Yun, kaya kailangan talaga yung seat belt talagang ano. Maganda yung pagkakaano dito ng mga inchik, mga China. Syempre China made to guys, China made yan. Tapos ang aircon niya sobrang lamig, so adjust ka ka ng temperature kahit ano. Tapos yun lang yung magandang masasabi ko dito sa sasakyan na to. Nung una parang nalalakihan ako, syempre yung sasakyan namin yung Previa, tsaka yung ano, may sasakyan man kaming
anong tawag dito, yung mas malaki sa Previa na Alphard, hindi naman masyadong nagagamit. So Previa lang. Parang ang liit-liit ng Previa dito. Ito sobrang laki niya. Kaya lang, nung magamay ko na, parang napaka-safety na niyang gamitin. Parang ang liit-liit na niya. Yun lang. Siyempre, how many years na rin naman tayong driver dito sa Hong Kong, no? Kumbaga, lahat na siguro ng sasakyan na na hawakan na natin. So isa sa pinakamaganda itong mga electric car na ginawa ng iba-ibang kumpanya ng sasakyan. Maganda. Natutuwa ako dito sa electric car. Yes, safe siyang gamitin at talagang pag kahit yung bang parang pag pinigama yung accelerator niya, talagang sumisibad siya, talaga parang ang tuli niya. Hindi ko pa nga lang sinasagad to 120 nasagad ko na, 120 hindi, pero mayroon pang ibubuga, mayroon pa siya, malakas pa. Kaya lang syempre hindi ko pa nadadala to sa airport na-try ko minsan to. At saka ang kagandahan dito, kahit yung palusong ka guys, yung ituli mo na 100 ang takbo mo palusong, hindi ka kakabahan lang, hihinto, parang hihina yung yung takbo mo, ganun. Kaya napakagandang gamitin guys. Tignan mo, ayan tignan mo, ayan hindi ko preno kung saan siyang nahinto. Ayan ayan, saan siya nahinto. Ayan hindi ko siya preno. Yan ibig sabihin nung kulay blue na yun, nagko-consume ka ng electric. Ngayon pag ayan ganyan, di ba? Ngayon pag binitawan mo, ayun nag-green siya, ibig sabihin nagcha-charge naman siya sa sarili niyang baterya. Ayan pag palusong kasi, palusong yan ayan so nagcha-charge siya kasi hindi ka naman gumagamit ng baterya. Ayan kaya maganda to pag yung puro palusong. Sigurado magpo-full charge ka, puro palusong, full charge ka. Pagkatapos pag naman, syempre pag gagamit ka naman ng baterya niya paakyat, ayun naman, sobrang lakas naman ng paggamit mo ng baterya. So yun lang guys, naibahagi ko lang sa inyo yung sasakyan namin na electric. At least kahit paano may natutunan kayo na konti sa pagdadrive ng electric. Ilang maraming salamat sa mga nanonood at saka sa mga subscriber ko. Sana yung iba pakipindot naman yung subscribe button dyan para kahit paano updated kayo sa mga video na binibigay ko sa inyo, na ipinalalabas ko. Okay, salamat guys, thank you.